How's your legs? Huwag mo nang itago sa akin kung nakakaramdam ka ng pananakit dyan. Tiningnan ni Amor magkabilang binti. Hinaplos niya yon sa kamahinang pinisil. Hindi ko naman nakakalimutan ng gamot ko kaya hindi ako nakakaramdam ng pananakit. Tsaka halos mag-iisang taon na rin na maaksidente ako at naoperahan. Bukas na bukas, kailangan natin bumisita sa orthopedic doctor mo, okay? Sunod-sunod na tumango si Amor sa sinabi ng kanyang asawang si Lucas. Isang mahigpit yakap ang ginanti ni Lucas kay Amor. Nangayakapin siya nito habang patulog na ang mga ito. 12:00 ng kalagitnaan ng gabi. Panay-ungo si Amor na hindi kaagad nabangunan ni Lucas. Parang binabangungot siya at di alam ang rason kung ba't halos maubusan ng hangin si Amor. Sakalang nagising si Lucas nang biglang sumigaw si Amor, ngunit nakapikit ang mga mata, tagaktak ng pawis. Wife! Wife, wake up! Theodore, wag po! Wag po, tama na! Sa takot ni Lucas na hindi magising ang asawa, mariin niyang pinisil ang kamay nito at sa awa ng Diyos, nagising na hingal na animoy tumakbo ng sobrang layo. Wife, are you okay? Nag-aalalang wika ni Lucas kay Amor. Sunod-sunod na tumango si Amor. Kaagad pinaupo ni Lucas ang asawa at pinasending niya ang likod ni Amor sa headboard ng kama. Masama lang yung panaginip ko, mahinang salita ni Amor. Saglit umalis si Lucas sa kanilang kama tsaka dumulog sa lamesahan at nagsali ng tubig sa baso. Pagkabalik, kaagad niyang pinainom iyon kay Amor. Si Theodore, napanaginipan ko. Tsaka niyakap ni Amor ang sarili. Napahaplos naman si Lucas sa likuran ng asawa. Pinakalma niya ito at pinahiga ulit. It is just a nightmare. Matagal ng panahon nang mamatay ang Theodore mo. I suggest bisitahin na lang natin siya sa kanyang puntod. Ayos lang ba sa'yo? Sunod-sunod namang tumango, sumang-ayon si Amor sa suhestyon ng asawa. 8:00 ng umaga na magising si Amor. Tinanghali na siya ng gising dahil sa hindi na to nakabalik ng tulog nang bangungutin siya at dalawin ng tiyuhin ador nito sa kanyang panaginip. Good morning, how was your sleep? Anyway, you have a visitor. Doon tayo sa courtyard. Sinalubong ni Lucas ang asawa, nakalalabas pa lamang ng kwarto nila. Nakatulog naman ako ng maayos. Bagaman sumasakit ang ulo ko ngayon dahil sigurado sa nangyari kagabi. Sinong bisita? Nanay Elena mo. Kaagad binalingan ni Amor si Lucas. Maya-maya ngumiti ang asawa at tumungo sa courtyard. Na makita ni Amor ang inay Elena nito, kaagad siyang lumapit at nagbigay respeto. Nagmano si Amor at tinalok ng upuan ng ina nito. Napangawi si Amor sa paa ng inay Elena nito. 3 buwan na makakalayo na ako sa kanila. Kamusta ka, ina? Mabuti naman po. Ano po ang pasya natin, Nay? Nasa likuran ni Amor si Lucas. Nakikinig lamang din ng usapan ng mag-ina. Rektahin na kita, ang Theodore mo kasi. Umigpit ang pagkakahawak ni Amor kay Lucas nang marinig niya ang pangalan ng tiyuhing ador nito sa bibig ng kanyang ina. Bakit? Nalaman ko kasi kahapon, hinukay ang labi nito sa sementeryo. Gawa ng di raw nababayaran ng pamilya ni Ador ang libingan nito, 5 taon na. Plano ng gobyerno, ipapahukay ito at bahala na raw ang pamilya kung saan to ililibing ulit. Ngayon, pinuntan ako ng isa sa mga kapatid ni Ador na kung pwede raw ako nang bahala sa mga kalansay nito dahil walang-wala naman ako at nagamit ko yung perang binigay ni Attorney Lucas sa renta ko sa bahay at sa pang-araw-araw na pangailangan. May nadira pa naman pero sakto lang yun. Nasaan ang mga kalansay ng Tiyo Ador? Nasa bahay. Binalot ko ng tela at nilagay sa kahon. Di nga ako makatulog kagabi dahil natatakot ako eh. Baka dalawin ako ng Tiyo Ador mo? Tatango-tango si Lucas at Amor. Diyon ang kahulugan ng panaginip ni Amor ng gabing iyon. Bigyan ng maayos na libingan ang tiyuhing ador nito. Dahil sa nangyari, konektado pa rin talaga si Amor sa nakaraan nito sa kanyang tiyuhin. Aminado siyang dahilan kung bakit namatay ang kinakasama ng inay Elena nito, kaya siya dinalaw sa panaginip. Nag-usap ang mag-asawa na kay Amor pa rin ang buong desisyon at sasang-ayunan lamang yun ni Lucas. May pera ako nang bahala sa lahat, Lucas. No, wife. Sunod-sunod na umiling si Amor. Maraming salamat dahil andyan ka palagi. Pero sa mga oras na to, ako naman. Okay, hindi na ako sisingit. Nandito lang ako para gabayan ka sa mga desisyon mo. Maraming salamat. Napayakap si Amor kay Lucas. Nang matapos mag-usap ang dalawa, kaagad binalikan ni na Lucas at Amor ang ginang. Inay,
Nakapag-desisyon na po ako. Ipapakremate natin ang kalansay ni Tio Ador. Ilalagay siya sa bagong tahanan nito at nang mabigyan na siya ulit ng katahimikan. Maraming salamat, Ina anak. At pasensya kung inabala ko pa ang tahimik mong buhay. Wala lang talaga kasi ako malalapitan ngayon maliban sa'yo. Nagulat si Amor nang bigla siyang yakapin ng ina nito. Napatingin siya kay Lucas. Teped ng umiti ang asawa. Ginantihan naman ni Amor na magaang yakap ang ina at tinapik ang likod nito. Walang anuman po, inay. Magiliw na salita ni Amor sa kanyang inay Elena. Dahil wala si Mario, si Lucas sa maghahatid sa ginang. Sumabay muna ng tanghalian ng ina Elena nito sa kanila bago siya ihahatid ni Lucas. Mag-iingat po kayo. Si Lucas na pong bahala sa inyo. Nakangiting sambit ni Amor, tsaka nagsarado ang main door. Sa loob ng sasakyan, tahimik lang ang ginang habang si Lucas ay tutok na tutok sa pagmamaneho. Dahil tahimik ang pagitan ng dalawa, napagdesisyonan ni Lucas na magsalita. Here. May binigay si Lucas sa ginang na kinuha niya rin kaagad iyon sa kamay ng lalaki. If you need anything, call me. Lahat ng kailangan mo kay Amor sa akin, itatawag mo at ihingi ng tulong. I don't want my wife to suffer through trauma again. Do not ever approach her or give her any problems connected to you or anyone in your family. I am not keeping Amor away from you. I'm just keeping her away from your bad past. Sana maintindihan mo at naunawaan lahat ng mga sinasabi ko, Ginang Elena. Napangisi ang ginang. Ngunit maya-maya, napaluha siya sa hindi alam na kadahilanan. Maraming salamat. Kung di dahil sa'yo, siguro hanggang ngayon, pariwara pa rin ang buhay niya. No! Kahit wala ako, alam ko makakasurvive siya dahil matalino at maliskarte siya. Bonus na lang yung napunta siya sa akin dahil kayang-kaya kong protektahan si Amor sa kahit sino, kahit ikamatay ko pa. Naging tahimik ulit ang pagitan ng dalawa hanggang may hatid ni Lucas ang ginang sa tinitirhang bahay nito. Naghabidin pa si Lucas na siya nang bahala sa lahat at labis yon pinasalamatan ng ginang. Nag-usap ba kayo ni Inay Elena? Saan mo siya hinatid? Sa tinutuloyan nito, and yes, nag-usap kami. Mabuti naman, anong pinag-usapan ninyo? Gusto mo ba talagang malaman kung anong pinag-usapan namin? Sunod-sunod naman tumango si Amor sa kanyang asawa. Nakangiti ito. Ngunit bumuntong hininga lang si Lucas, nilampasan ng asawa, dumiretso sa kanyang opisina at doon nagpahinga. Nakasunod naman si Amor sa kanya. Wife, listen to me, okay? Huwag masyadong mapagbigay o maging mabait. Hindi lahat kabaitan din ibabalik sa'yo. Warning ba yan? Ano bang meron? Bakit bigla na lang umibang aura mo? Anong pinag-uusapan ninyo ni Inay Elena? Hinila ni Lucas si Amor. Pinaupo niya ang asawa sa lap nito at niyakap si Amor. Nakahilig ang ulo sa dibdib ng asawa. Pwede naman natin pag-usapan yan kung meron man dapat pag-usapan. Balalim na bumuntong hininga naman ang pakawala ni Lucas. Ayaw magsalita ng lalaki dahil mas gusto niyang umidlip sa dibdib ng asawa. Napangiti si Amor, tsaka hinagod ang likuran ni Lucas. Next week na yung kasal namin. May nakalimutan ka pa ba? All set na. Pero ang wedding gown ko at tuxedo, hindi pa tayo nakakapagpasukat. Kailangan natin tumungo bukas. Is that so? Okay. Di pa rin umaangat ang mukha ni Lucas. Wife, I'm sorry for being not able to talk to you for a formal conversation. I felt exhausted today. Sinabi ko na to sa'yo noon, kailangan mo rin magpahinga. Tao ka rin at kahit mapera ka, nakakaramdam ka din ng pagod. Wife, tamad na kumilos si Lucas. Wala rin naman magawa si Amor kundi ang samahan ng asawa nito. Alam mo kung ano magandang gagawin para di ka tamarin ngayong araw na to? Tawagan mo ang mga pinsan at kapatid mo. Mag-usap kayo hanggang sa mapagod. Sunod-sunod na umiling si Lucas. Napabuga na lang ng hangin sa kawalan si Amor at di nakipagtalo sa asawa. Alas 7 ng gabi nang bumisita sina Kid, Caleb at Tyrone. Wala raw sa planong pagbisita ng mga ito. Naligaw lang daw sila. Ang gagaling ng mga palusot. Where's Lucas? Tanong ni Kid. Nasa opisina niya. Palabas na rin yon, may tinatapos lang na files. Kanina tamad na tamad ang taong yon, buti na lang kamo. Tumawag ang isang katrabaho at may pinakiusap sa kanya. Di kumilos din. Baka naman kulang sa lambing kaya ganun. Biglang singit ni Tyrone. Sus, hindi kayo magkapareho, malayo sa kalibugan mo. Angil ni Amor na ikinatawa lang ni Tyrone.
Mas malakas lang talagang alindog ko kaysa sa kanya. Mas matino naman siya kaysa sa'yo, no? Wag nga ako, Tyron. Kilala kita. Ilang din tayo nagkasama na nasa Amerika pa si Lucas, kaya wag na wag mo akong pagsasaritaan tungkol sa katinoan. Tumaas ang mga kamay ni Tyron bilang pagsuko nito kay Amor. Alam at kitala talaga siya ng hipag nito noon pa. Nasa courtyard ang tatlo. Maya-maya lumapit si Lucas sa kanila at inalam kaagad ng lalaki ang pakay nila. Wala naman, let's have a drink. Ilang araw na kami dito pero ni isang beses di mo man lang kami inofera ng alak, wika ni Kid. Wine or whiskey? Saan ni Lucas? Ayaw naman niyang pang-okasyon ng mga inumin na yan. Dito lang tayo sa beer kung meron man. Si Kid. Okay, let's buy to the nearest store. Ayaw ni Lucas. Umalis ang apat, maliban kina Kid, Tyron at Lucas na nag-uusap. Nasa likuran katabi ni Tyron abala sa mobile game. Nabubuhay ang binatang iyon na walang kahit anong kausap. Bakit ka pa sumama? Pasikip-sikip ka lang dito sa loob ng sasakyan? Angel ni Kid. With so many cars, why did you only use when you could have two? Nakatutok pa rin sa mobile si Caleb. Rarason ka pa talagang bata ka? Hey, stop! Nandito na tayo. Lumabas ang apat. Bago pumasok ang mga to sa store, nagkwento muna si Lucas, kina Kid at Caleb na pinagkainteresan ng dalawa. Dito, kinaladkad ang 4x4 Raptor ko noon. Simula ni Lucas, turo sa kinatatayuan nila. At to naman sumabog yun, pagkatapos kalad ka rin ng 10 wheels sa sasakyan. Tsaka tumalikod at pumasok sa store habang sina Caleb at Kit na iwan doon at iniisip kung nagbibiro lamang ba si Lucas. Lumapit si Tyron at inakbayan ng magkapatid. It happened last year, 2023. Let's go inside. Mukha na samot si Utol magkwento na nakaraan niya. Nakangiting wika ni Tyron, saka hinila ang dalawa papasok sa loob ng store. So, what happened? Bakit di namin alam ang tungkol dyan? Salita ni Kid. Why? If they told you or informed you, would you help someone in the tragedy that happened? Usal ni Caleb. Hindi hawak ang mobile dahil nagkaroon din siya ng interes sa nangyari. Ulul, isang banat mo pa dyan, babanatan na talaga kita. I am your older brother, umayos ka. Whatever. Nauna nang lumabas ng store si Caleb saka sinipat ang paligid. Nakibit balikat at sumandig sa may pintuan ng backseat. Pabalik na sila. Sa courtyard tumambay ang apat habang nihintay ni Kid na magsalita si Lucas. Napabaling si Caleb sa nakatatandang kapatid nito at siniko. What? Angel ni Kid. Ngumuso si Caleb sa kaliwang parte ng bahay. Naroon si Naning. Karga-karga si Amber. Alright. Hey, saan ka pupunta? Bumalik ka rito. Nag-middle finger si Caleb kay Kid. Tatayo sana si Kid nang pinigilan siya nito ni Lucas. Not your type. Leave it. But if you are interested to her, prove it. Huh? Agad-agad? Usal ni Kid. Napangisi si Tyron. We have rules to follow, Kid. Sabay na binalingan ni na Kid at Lucas si Tyron. Kailangan mo lang magpakatanga para magustuhan ka? Tatawa-tawa na wika pa nito. Napanguwi ng labi si Kid habang si Lucas ay napasinghap ng hangin sa kawalan. Ikaw lang ata gumagawa niyan. Tyron, wag mo na kaming idamay dyan sa pagiging katangahan mo. Literal na tanga ka na talaga pagdating sa babae. Angil ni Lucas. Lodi ko talaga itong si Lucas eh. Loyal husband, ani Kid. Thanks, Kid. Nakangiting sabi ni Lucas. I'm just stating the fact na, never mind. Let's just drink na makauwi na. Nauna nang lumagok ng alak si Tyron. Napapailing na lang talaga si Lucas sa kanya dahil alam na nakatatandang kapatid na may pinagdadaanan ito. God doesn't give you a person you want, but He gives you a person you needed the most. Hindi ko sinasabing paniwalaan niyo ako ha, pero hintay niyo sa tamang panahon. Yung taong ayaw na ayaw sa inyo, siya palang tao magbibigay ng kaligayahan sa buhay ninyo. Tila napahanga na naman si Kid at Tyron sa mga binitawang salita ni Lucas sa kanila. Minsan lang magsalita ng mahaba ngunit sisiguraduhin niya tatatak iyon sa inyong isipan. Napalagok na lang ng alak si Kid habang walang may maisagot sa mga sinabi ni Lucas. Habang si Tyron na may kunwaring may narinig. Amor, ikaw nang bahala kay Lucas ha. Bukas babalik ako rito para pag-usapan natin yung tungkol sa sinasabi ko. Sige Kid, ingat kayo sa pag-uwi. Ikaw na bahala kay Caleb. Thank you. We go ahead?
Tatalikod na sana si Kid na inaalalayan si Caleb nang mapansin si Tyron na nakaupo pa rin. Nakatungo ang mga ulo. Pre, una na kami ha? Binalingan ulit ni Kid si Amor. Huwag mo nang payagan na magmaneho. Baka paano pa yan sa daan kung hahayaang umalis. Tumango naman si Amor bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Kid. Namewang si Amor sa harapan ng dalawa. Napabuntong hininga na lamang siya. Unang nilapitan ng asawang si Lucas. Dad, pumasok ka na. Ano nangyari sa'yo at nagpakalasing ka? I am not drunk. Aniya at tumayo. Napangiti si Lucas kay Amor at sa kanya to niyakap. I love you so much, wife, sambit niya rito. Pasok na tayo. Babalikan ko pa tong kapatid mo. Nagsabi na ako sa inyo na huwag magpakarami sa alak. Tingnan niyo ang nangyari sa inyo. I'm sorry, di na mauulit. Talagang hindi na mauulit. Tara na. Yes, boss. Inalalayan ni Amor si Lucas na maglakad kahit tuwid pa naman ang lakad nito. Gusto lang makasigurado ni Amor na mayahatid niya si Lucas sa kanilang kwarto. Pabagsak na sumampa si Lucas sa kanilang kama habang nakadapa ito. Napapailing na lamang si Amor sa pinapakitang ugali ni Lucas sa kanya. Ngayon na lang niya ulit nakita si Lucas na naglasing ng ganito. Dad, iga kang maayos, bimpuhan natin yung katawan mo na makapagpalit ka na kaagad ng suot. Kaagad naman bumangon si Lucas. Naupo siya sa paanan ng kama saka nagubad ng t-shirt. Sa tulong ni Amor, mabilis nakapagpalit ng suot ng asawa matapos bimpuhan niyo ni Amor. Binigyan ng tubig at hinayaan na makahiga ulit sa kanilang kama. Akmang aalis na si Amor palabas ng kanilang kwarto nang magsalita si Lucas. Wife, where are you going? Gigisingin ko si Tyron. Can you stay here? Don't leave, please. Malalim na buntong hininga na naman ang pinakawala ni Amor. Bumalik siya at nahiga sa tabi ng asawa tsaka hinaplos ang braso nito. Napangiti si Amor nang dumilat ang mga mata ni Lucas. Malumanay ang bawat tingin ni Lucas kay Amor. Lumapit pa konti si Amor. Hinalikan na matulis na ilong ni Lucas tsaka umalik ulit sa labi. Bakit naglasing ka? May problema ba? Umiling si Lucas. Nothing. I just want to drink with them. Matagal na panahon na rin na hindi namin nagawa ang ganong bagay since lahat abala na sa kanilang mga buhay. Don't worry about me, wife. I'm fine. Gusto mo ipagluto kita ng sabaw? Yes, please. Okay, punta tayo ng kusina nang mahimasmasan niyang katawang lupa mo. Pareho silang bumango at lumabas ng kwarto nila. Alauna ng madaling araw na at gising pa ang mga ito. Paglingon ni Amor sa courtyard, wala na roon si Tyron. Nasa sofa na ito at mahimbing na rin natutulog. Maupo ka muna dyan. Lagyan ko lang ng kumot si Tyron. Na-on ang AC, lalamigin niyang kapatid mo. Di naman na nagsalita si Lucas bago tumayo ito at siya nang kumusang humagilap ng lulutuing sabaw. Pagbalik ni Amor, nagsisimula ng maghiwa ng regalo si Lucas. Dad, ako na. It's okay, wife. Just sit down and wait. You sure? Bigyan mo lang ako ng tofu and mushroom sa fridge. Thank you. Nakikita naman ni Amor na okay si Lucas. Hinayaan niya lang to ng asawang magluto ng sabaw. One of your best skills ay ang pagluluto. I thought when I first encountered you here, hindi ka talaga marunong magluto. But when you started cooking at pinatikim mo sa akin yung luto ko, sana na ikaw nagtimpla. Na-amaze ako. Totoo. Really? Iniisip mo na pwede mo na ako maging asawa. Ganon? Napangiwi si Amor. Asawa ka agad? Lumapit si Amor kay Lucas matapos niyang hugasan ng mushroom. Binalingan ni Amor si Lucas sa ngumiti sa asawa. Did I scare you that day? Mabilis ginawaran ng halik ni Lucas si Amor sa labi. Sino ba naman ang hindi matatakot sa'yo? Yung aura mo, tapos looks. Sa huli magpapalambing ka lang naman pala sa akin. Kung alam ko lang, sana noon pa kita nilambing. Kaso hindi eh. Inosente pa ako noon. Hindi pa baluto yan. Malapit na. Pakulo na lang natin hanggang sa lumambot ang mushroom. Wife, may lakad tayo bukas. Ha? Saan? Anong oras? May appointment ako kay Kid pero tingnan natin kung pwedeng cancel yung kay Kid. Really? About his gallery, right? We can go there. After sa kanya, puntahan na natin yung appointment ko. Ano ba yun? Your wedding gown. Naging midnight talk bonding ng mag-asawa ang oras na iyon.
Bandang 3:00 na madaling araw nang mapagdesisyonan ng mga ito na pumasok na sa kanilang kwarto. Wife, after ng wedding natin, proceed na tayo sa bakasyon natin. And after ng bakasyon sa Scotland, kailangan na rin natin tumungo ng New York. Suddenly? Kung okay lang naman sa'yo, why not? Pero kung ayaw mo pang umalis, ayos lang naman sa akin. Mauuna ako sa New York and then after a few weeks, sunod na kayo ni Amber at ni Naneng. Tinatawag ka na ba ng trabaho mo? Ngumiti lang si Lucas. Tsaka may mga intern daw na nakipag-usap sa firm. Kaya personal ko dapat na makilala ang mga yon? Ganun ba? Sige, wala naman ang problema sa akin eh. Susunod na lang kaming tatlo. Humarap si Lucas kay Amor at saka ipinatong ang magkabilang kamay sa magkabilang balikat. Ngumiti ang lalaki sa kanyang asawa. I will make sure that this time we will be together in New York. I have decided that we will leave America together. No one will be left behind. No one will be ahead. We will leave together. Niyakap ni Lucas si Amor. Isang yakap na alam nitong magpapakalma sa damdamin ng kanyang asawa. Ayokong mangyari ngayon kung ano man ang nangyari noon. Ayokong sumama ulit ang loob mo sa akin. Isang matamis na halik ang ginawad ni Lucas sa labi ng kanyang asawa. Maraming salamat at dalawa mismo kayong pumunta.